Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading February 2025. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa bagong buwan ng Pebrero. Anong kailangan marinig ng mga Pisces ngayon? Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, message. Mensaheng gabay para sa mga Pisces, February 2025. Guidance po para sa kanila. Anong advice para sa mga Pisces? Sa taong nakikinig ngayon, ano? Kailangan mong marinig. May umangat na. Advice para sa mga Pisces na nakikinig ngayon. February, ayun. Humpol. Sige, add pa tayo. Pisces, ayan. Okay. The Ace of Wands, isa-isahin po natin. Ace and Eight of Wands. The Four of Swords, reverse. Tabi natin tong Ten of Wands sa Four of Swords. The Shadow Side. The Six of Swords. Ooh. The Ace of Swords, reverse. Kuha pa tayo ng isa. The Two of Cups. Ayan na. Balance, balance. Balance is the key, Pisces. I will be honest, straightforward, hindi kailangan laliman. Hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. The Shadow Side, the Ten of Wands, the Four of Swords. Kaya pinagtabi-tabi ko sila. Could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Ito sa part na to, kayo ang higit na makapagsasabi. Pisces, of course, listen to your intuition, listen to your feelings, listen to your body. Again, physically, mentally, emotionally, even spiritually, lahat na. Kailangan nyo dito ng balance, ng pahinga sa mas practical. Parang hihilahin kayo ngayon ng universe or kayo mismo ang magpapaangat kung saan aangat ito sa inyong mga sarili. Or minsan, hindi nyo na mapakiramdaman ang inyong mga sarili. The Ten of Wands, umappear na naman siya. Ito yung ilang dalahin nyo. Parang ang pakiramdam ng ilan sa inyo. Pasa ng daigdig. Parang ganun. Pakita natin sa live. Kung meron tayong pamagat sa inyo, sa inyong mga teleserye, pasa ng daigdig. Hindi. Kasi, as a Pisces, madalas na may mention ko ito. Minsan, minsan yung hindi nyo problema, pinoproblema nyo na rin. Kasi nga, very empathetic kayo, compassionate, nurturing ang inyong mga sign. Kusa ito, kusang loob. Very selfless and unconditional yung napapaangat nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Baka mamaya, sa mas praktikal, yung trabaho ng katrabaho mo, tinatrabaho mo na rin. So, sandali. Baka yes ka ng yes sa sobrang bait mo. Yes ka ng yes sa mga sitwasyon. Okay? So, dito, take it easy. Sandali. Parang baka hindi na to okay pala. Pero sa'yo, okay pa rin. So, balance. This is the best month to do some reflection. The Shadow Side. Saan ka dito parang nasasobrahan or nakukulangan? Ito yung mga unhealthy po. Unhealthy patterns, unhealthy emotions, physically, mentally unhealthy ways. Baka may pagkasobra, kagaya ni Moonchild. I have my moon sign in Pisces. Pagkasobra sa kape ba yan? Sa mas practical. So, balance, health-wise, again, message din to kay Moonchild eh. Oo. Healthy na raw tayo dapat. 2025, road to healthy living. Oo, note to self. Meron kayong kailangan i-release, I will be honest. Ito yung ilang, sabi ko nga, unhealthy. Release niyo yung baggage or emotional baggage. Release anything or anyone that no longer serves you. Yung alam mong nakakapagpabigat lang sa inyo at walang naiaambag na something benepisyo. Yes po, dapat dun tayo sa practical. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit. Pero dapat naman
Kahit nga sa simpleng enerhiya, dapat nare-receive mo rin yung something, efforts na kaya mong ibigay para sa kanila. Kasi kung hindi mo naramdam ito at parang ikaw na lang palagi ang nag-giveaway, ikaw na lang yung palaging gumagawa ng paraan or ikaw na yung nagdadala ng sitwasyon, teka, sandali naman. Pahinga ka muna. Okay? Sobrang mag-a-apply itong bumabagsak sa'yo, Pisces. During, every time, every year, ayan, during Aquarius season, nag-highlight po ang inyong mga 12th house. 12th house of healing. Healing, okay? Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, the shadow side. Ito yung ilang demonyo, guys. Yung ilang negativity, negative energy. Tulungan nyo ang inyong mga sarili. Walang higit na makatutulong sa atin, kundi tayo din. Totoo naman na, note to self na naman ni Monchad yan. Payo din yan sa akin. Kailangan natin i-release yung mga ilang sitwasyon or unhealthy patterns. Sabi ko nga, alam nyo yan. Do some reflection sa pag-heal. Kung sa talagang meron kayo, ito yung pagkakataon. Kung meron kayong kailangan pahilumin, pagalingin, recharge your energy, magtulog, magpahinga. Kung meron talagang dinaramdam na somehow baka binabaliwala ng ilan sa inyo, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Huwag niyong ipagsawalang bahala. Okay? Lumapit kayo sa mga professionals. Magtanong para sigurado at gawin yung mas, alam niyong, healthy. Ika-healthy nyo. Para dito sa Healthy Version 2.0 Pisces ngayong 2025. Gusto nyo yun? Okay, or kung talagang meron kayong pinapahilom pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, may chance pa to. Okay? Naiayos, na ibabalanse ang mga sitwasyon. The Two of Cups. Bilang buwan ng pag-ibig ngayon, ayan, baka more on, kung eto, no matter what your relationship status, single, married, couples, attached, may pagka-low-key lang yung energy, tahimik lang na magsi-celebrate ng Valentine's, why not? Gagawa pa tayo ng separate readings, susubukan natin gumawa niyan for love, focus sa love. Pero dito, kung ang ilan sa inyo, iba-iba kasi tayo ng paraan ng pahinga. Yung pinaka-advice sa lahat ng bumagsak sa'yo, most ay nag-highlight po sa pahinga. Iba-iba ang pahinga para sa ilan. 12th house, dyan po pumapasok din ng travel. The 8 of Wands, the 6 of Swords, reverse, may paglalayag, may pagbiyahe. Baka dyan kayo higit na kahit paano, makahinga naman dito sa ilang isipin na hindi ganun kagaanan. Baka dyan ma-refresh ang enerhiya nyo. At dito, parang kayo. Alam niyo yun, makapag-isip-isip kayo ng mas merong klaro. Kung ano ba yung kailangan yung higit na ibalanse sa inyong buhay. Life in general. Okay? Allow yourself na makita ang mundo sa labas. Baka kasi minsan parang stuck up tayo sa isang situation na hindi na natin nakikita yung kabuuan. Malawak daw. Huwag kayo manatili doon sa ilang unhealthy patterns or unhealthy ways for some of you. Kasi baka tinitiis na lang to pero masakit na pala. Ang bigat kaya niyan, 10 kawayan, 10 of Wands. Kita mo? Siyempre masakit, mahirap. Pero nagtitiis. Kahit mahirap, lumalaban. Kasi andito ang puso. Pero baka nagiging unfair ka na sa iyong sarili. Baka naman, hindi ka na okay. Tapikin mo rin ang iyong mga balikat. Okay? Pisces, alalahanin mo rin ang ikaw. Andito, hindi mawawala ang mga pagbabago, new beginnings para sa'yo. Buksan mo lang din ang iyong isipan at puso sa mga bagong ito, sabay lang, sa agos ng buhay. Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo, February 2025, Pisces.